Okay. Noong nakaraan ay naging klase natin yung tungkol doon sa tatlong pantas, ano, at merong isang issue doon na bakit nung dumating ang yung tatlong pantas, ano, yung wage o yung Magi, ay ang sabi doon ay dinatnan ay bata. Pero dahil wala pa yung iba, mamaya ko na i-discuss yun para hindi nila ma-miss yung point kung bakit 2 taon na yung dinatnan at hindi yung katulad na itinuturo sa atin na nilakihan natin na ang dinatnan ng tatlong Magi ay bata pa na nakalagay doon sa sabsaban. So yun ay mali dahilan sa hindi ganon ang nangyari at hindi ganon ang pangyayari. Kaya mamaya pag marami na i-discuss ko yun. Pero sa ngayon, ang ating i-discuss ay patungkol doon sa Panginoon nung siya ay bata pa. Ano? At itong katuruan nito nung siya ay bata pa, ito ay nagsisilbing malaking problema sa marami sapagkat ang sabi dito, ang Panginoon ay nawala sa looban ng pagitan ng kanyang 12 taon at sa pagitan ng 30 taon. Ano ang nangyari? Ngayon, tingnan natin doon sa Lucas 2:41 hanggang 52. Luke 2 chapter 2, 41 hanggang 52. Pwedeng pakibasa ito. Mahaba-haba ito. Lucas 2:41 hanggang 52. Natandaan nyo nung tayo nanood dito? Kasama ba ito doon? Yung pinakita siya nung siya ay natuturo sa temple? Wala. Meron. Sige. Sige, pakibasa naman. Verse 41. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. Nang siya'y 12 taon na, dumalo sila sa pista ayon sa kanilang kaugalian. Sila'y umuwi na pagkatapos ng pista. Ang batang si Jesus ay nagpaiwan sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakalang siya ay kasama ng pangkat, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Pagkatapos, siya ay hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at mga kakilala. Ngunit hindi nila natagpuan si Jesus, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon maghanap. Pagkalipas ng 3 araw, si Jesus ay natagpuan nila sa loob ng templo. Siya ay nakaupo kasama ng mga guro. Nakikinig siya at nagtatanong sa kanila. At ang lahat ng nakaririnig sa kanya ay hangang-hanga sa kanyang pag-unawa at pamasagot. Namanghari ng kanyang mga magulang nang siya ay makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit mo naman ginawa ito sa amin? Lubha ang aming pag-aalala sa iyo ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot si Jesus, "Bakit po niyo ako hinahanap? Hindi po ba ninyo alam na ako'y dapat mamalagi sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang sinabi niyang ito. Siya'y sumama sa kanila pauwi sa Nazareth at siya'y naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Ito, patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan, at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Okay. Yun yung kwento tungkol doon sa nangyari sa kanya nung siya ay 12 taong gulang. Ngayon, anong okasyon? Ano ang okasyon noon? Lucas 2:41 hanggang 52 yung ating binabasang talata na o tema nating pag-aaral ngayon. Ngayon, ang sabi dito ay meron daw isang taunang okasyon na ginaganap na kung saan ay tradisyon ng mga Hudyo na ito'y kanilang binibigyan ng malaking paggalang. Kung sa Pilipinas, ito ay Pasko. Pero sa kanila ito ay Paskwa. Pasko. Okay, ano ang Paskwa? Yung Pasko alam ninyo, pero yung Paskwa. Ano ang Paskwa? Yun ay triumphal entry. Ang palaspas ay triumphal entry yun. Yung Paskwa. Passover. Ano yung Passover? Ano itong inaalala sa Pasko o sa Passover na ito?
Dali. Sige, tuloy nyo lang. At ako'y nanguha lang ako ng kape. Passover. When you say Passover, what is Passover? Sa blood po ba yun? Pagliligtas. Ayan. Kailan nangyari yun? Kailan nangyari yung Passover? Nasa Egypt. Nasa Egypt ito. Nasa Ehipto ba sila nun? Nasaan sila nun? Ah, tama, sa Ehipto. Tinagalig mo kasi Egypt ang alam ko. Egypt kasi alam ko eh. Ehipto, nasa Ehipto sila nun. Anong nangyari? Nilagyan ko ng dugo yung mga pinto-intuan. Bakit? Para maligtas yung mga panganay na anak na. Upang baligtas yung mga panganay na anak, ay sinabihan sila na lagyan ng dugo ng tupa yung mga pintuan, at kapag nilagyan mo ng dugo ng pintuan ay ibig sabihin ang anghel ng kamatayan ng Diyos ay hindi papasok upang kunin ang batang ng mga Ehipto, no? At ito ay kanilang taong-taong ipinagdiriwang hanggang sa ngayon, ang araw ng Pasko. At ang sabi dito, doon sa bansang Israel, nandoon sila sa taga Bethlehem sila, pero sila ay pumunta sa Jerusalem sapagkat sa Jerusalem ginagawa ang pagdiriwang ng araw ng Pasko. At ang sabi dito, yung mga Hudyo, kasama yung pamilya ni Panginoong Jesus, ni Jesus during that time, he was only 12 years old, at pumunta sila doon. At anong nangyari doon sa kanilang pagpunta doon sa Jerusalem? Anong mga event na nangyari? Anong ginawa doon? At the age of 12. At the age of 12. Anong nangyari? Paiwan. Nagpaiwan si Jesus nung pauwi na ang mga magulang niya, at ang akala ng magulang niya, si Jesus ay kasama ng isang grupo. Pero pagdating nila sa kanilang lugar, anong nangyari? Hinanap ng mag-asawa yung kanilang anak na si Jesus, at hindi nila makita doon sa kamag-anakan. Kung kaya't ang kanilang ginawa, sila ay muling bumalik sa Jerusalem, at pagbalik nila sa Jerusalem, ano ang kanilang natagpuan? Ano ang kanilang natagpuan nung siya pupunta sa Jerusalem? Bumalik sila sa Jerusalem. Okay, si Jesus ay nasa loob ng templo, at pagkatapos, ano ang ginagawa niya sa loob ng templo? Nag-aaral? O nangangaral? Nangangaral at the age of 12. Hindi naman siya diretsahang nangangaral, kundi siguro nagkikwentuhan, at during the time ng storytelling ay napansin ng mga guro, kahit mga guro mismo ay namangha sila sapagkat ang batang ito ay merong kakaibang katalinuhan. Matalino siya. At ang sabi dito ay pinagdiliwan din siya ng mga taong nandoon sapagkat siguro yung kanyang pagsasabi patungkol sa pinag-aaralan nila, siguro normally by that time, definitely ang pinag-uusapan nila dito ay patungkol sa spiritual na bagay. At ang sabi dito, sila ay lubhang namangha sa batang ito sa kagalingan ng kanyang pagsasabi patungkol sa mga spiritual na bagay. Ngayon, ano ang naging damdamin ng kanyang magulang nang siya'y makita? Siguro kung Pilipino yung nanay nun, ano ang dala ng nanay? Pamalo. Uwi! Hirap na hirap kami sa paghahanap sa'yo. Nandiyan ka lang pala. Uwi! May dala ng pamatpat yun at papaluin. Pero ano ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila? Tingnan ninyo yung Biblia. Ano ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila? Bakit ninyo ako hinahanap? Natural na hanapin ka. Sino ba naman magulang ang hindi maghahanap sa anak na nawawala? Pero ang sabi niya, bakit niyo ako hinahanap? Tapos, anong sabi doon? Bakit niyo ako hinahanap? Tapos anong sabi niya? Hindi ko ba alam na ako'y dapat tumalagi sa bahay ng aking ama.
Ako ay dapat Mamalagi. mamalagi sa bahay ng Aking ama. aking ama. Di ba ang tatay niya si ano? Joseph. Si Joseph? Teka muna. Baka merong illegit. Iba yung sinasabi. So, ang sabi dito, bata pa man lamang siya, ay meron na siyang pagkaunawa kung ano talaga siya. At ang sabi niya ay, bakit niyo ako hinahanap? Hindi ba naintindihan na ako ay dapat mamalagi sa tahanan ng aking ama? Tapos, Hindi siya naunawaan. ha? Hindi siya naunawaan. Hindi siya naunawaan. Bata pa lamang siya ay meron na siyang awareness kung ano ang kanyang plano o ano ang kanyang gawain. Hindi ba? At nung ginawa niya yung kanyang gawain sa edad ng 12, ay hindi ito maunawaan ng kanyang magulang. Now, bakit 12 taon? Hindi ba kayo nagtataka bakit 12 taon? Ang Panginoon ay inulit simula sa kanyang ang pinag-umpisahan, di ba, hindi siya ipinanganak, isinilang, may 3 pantas, tapos siya ay hinanap at ang sabi ay 2 taon, yung bata, 2 taon daw, pagkatapos ay biglang lumabas, ilang taon na? 12. Bakit 12? May magic word, may magic number, ano yung 12, 33, 7, may numerical value palagi yan eh. Pero doon sa 12, may 12 disciples, may 12 yung apostles, di ba? So, bakit 12? Bakit 12? Tingnan nyo nga diyan sa, sino may Google? Pakitingin nga ng bar mitzvah. Bar mitzvah. Pakicheck nyo. Kasi gusto kong kayo mismo ang tumingin dyan. Bar mitzvah. B-A-R-M-I-T-Z-B-H. Bar mitzvah. Pakibasa. It's a coming of age ceremony for Jewish boys and girls when they reach the age of 12 or 13. This ceremony marks the time when a boy or girl becomes a Jewish adult. Okay. Bar mitzvah kung lalaki, bat mitzvah kung babae. Bar at saka bat. Ang sabi dito, yung daw age of 12, yung daw ang age of adulthood sa kanila. Sa atin ano, ilang taon? 13. Yung kabataan, come of age, 13. Pero sa kanila, ang come of age ng babae at lalaki ay 12 years old. Bakit lumabas ang Panginoon sa at the age of 12? Bakit at the age of 12? Because that is the age of adulthood. 12. Pero kung Pilipino ay actually 13 years old, pero ang lalaki, ang babae sa atin ay sinasabi ay 18. Tapos ang lalaki ay 21. Yun namang iba sa mga katutubo ay 15. Alam nyo, ito yung issue. Tingnan lang natin yung number na ito. Ano? Ito ay issue ng halimbawa, nag-declare kasi ang government that the legal age of a woman to become a so-called woman, legal age ay 18. Eh paano yung mga lumad? Sa kanilang kaugalian, ang legal age ay 15. Eh paano kung mag-asawa ito ng 15? Pagkatapos ay nagka-problema at nagdemanda, ay di makukulong siya yung isa, even alinman sa dalawa, kasi bawal sa batas natin. Pero sa batas nila ay hindi. Ito yung sinasabi ko na kung minsan yung ating pamahalaan ay gumagawa ng palibas sa mga Katoliko, dominantly Katoliko, nominal, hindi pa nga practicing Catholic, ay gumagawa sila ng batas na hindi nila binibigyan ng halaga yung ibang tao. Tao rin yan eh. Pilipino din yan eh. May kultura din yan. So dahilan sa karamihan sa ating kongreso ay mga Katolikong Kristiyano na nominal pa, hindi pa practicing, ay gumagawa sila ng mga hakbangin na hindi talaga inuunawa ang kabuuan. So kanya-kanya yung legal age at itong pinag-uusapan natin dito, ang legal age of adulthood sa Jewish ay 12 years old. That is why simula sa kanyang kapanganakan, yung bata at pagkatapos ay 12 taon.
At 12 taon because ito yung tinatawag nila na bar mitzvah. Okay. Kami ay nagkaroon ng pagkakataon nung kami ay nasa Chicago. Kami ay nagkaroon ng pagkakataon ng kaming mag-asawa na maglingkod sa mga Hudyo. No? Kami, yung kay Eli, no? Na kapag merong at the come of age of 12, nagkakaroon sila talaga ng bar mitzvah or bat mitzvah, na ito ay isang celebration. Ano? Ito ay celebration na kung saan yung mga bata nila at that age, talagang festive occasion yan. Festive. Kumbaga sa atin, sa kanila kasi ang pagtutuli ay 8 days. Sa atin kasi ang pagtutuli ay normally mga 12 years old, di ba? 13. Yun naman yung ating katangian sa pagdating sa kultura. Pero sila, pagdating at age, naranasan namin to sapagkat kami ay nagsiserve sa kanila ng bar mitzvah. Doon sa bar mitzvah, yung bata binibihisan na yan ng adulthood. At pagkatapos, siya ay magbabasa ng Torah. Yun yung time na siya ay magbabasa ng Torah sapagkat yun din ang time na kung saan hanggang sa siya ay lumaki, magbabasa na siya ng aklat o ng Biblia. O sa atin ay Biblia, sa kanila ay Torah. Yun ay mandatory kasi kaugalian nila yun. Dapat sa ating mga Kristiyano, yung mga practicing Christian, dapat meron din tayong ganyan na kapag ang ating mga anak ay dumating sa age of 12, mandatory na magbasa sa kanila ng Biblia, ng bagong tipan. Dapat mandatory. Kasi, mapansin nyo, kahit yung mga practicing Christian, wala na magbasa ng Biblia. Bihirang-bihira. Samantalang sa kanila, when you come at age of 12, magkaroon ka ng bar mitzvah, that will be a festivities, that he will be the first time, kahit babae yung bar mitzvah, that they will be reading the scriptures, the Torah. Magbabasa sila. At yun ay simula na ng pagbabasa ng mula Torah hanggang sa sila ay lumaki at tumanda. So nakita natin, hindi lang pala basta lumabas siya. Meron palang dahilan kung bakit 12 taon. Okay, 12 years old because that is the time considered among the Jewish people that this is the time of adulthood. And that ito rin yung oras na kung saan ay nagsisimulang humawak ng Torah. Ang batang babae o lalaki at nagre-recite sila doon. Minsan madami sila, minsan konti. Pero obligatory sa kanila when you come at age of 12 to have a bar mitzvah or bat mitzvah. Magandang tradisyon yan kung maging sa atin man yung mga Kristiyano practicing na maging tradisyon na kapag dumating sa tamang edad ay magkaroon din ng ganitong klase na pasimula ng kanyang pagbabasa ng salita ng Panginoon. At ito'y nangyari tama, no? Before pa, hindi. 30 years old siya nung mabautisman. Anyway, so ito'y napakagandang tayo nga, gawa ng tradisyon na wala namang kwenta Tsaka wala sa Biblia yung Pasko. Di ba? Haba-haba pa. Na hindi naman kaugalian ng mga apostolikong Kristiyano. So, wala naman talaga yan. Yan ay sabihin natin yun yung fusion ng apat na reliyon. Ano? Magkakasama-sama ng apat na reliyon. Yan, tsaka yung Pasko is Druid yan December 25 kay Mitra at saka kay doon sa Solemn kay Mitra, doon sa Solemn Victus yan yung magkakasama ng 25 Anyway, so kung ako ang tatanungin, kung magkaroon din lang tayo ng tradisyon instead of Pasko, magkaroon na lang ng tradisyon ng mga practicing Christian na pag dumating sa tamang edad ng kabataan, mag-umpisa na siyang magbasa ng Biblia. Napakaganda sapagkat magpapakita na talagang siya ay miyembro ng isang grupo na kung saan ay nagpa-practice ng kanilang paniniwala. Kahapon, ako'y dumaan ng Santa Ana. Ako'y hindi dadaan ng Santa Ana. Pag dumaan ako ng Santa Ana, ay hindi ako kakain ng palabok. Kasi ang Santa Ana is known for palabok. Doon ka lang makakakain ng talagang masarap na palabok. Known sila doon. At hindi ako dadaan doon para kumain ng palabok. Actually, that was my lunch. Merong umorder na dalawang mag-asawa at medyo kinausap ako kasi medyo nagpapahinga na ako pagkatas ko ng kumain. Alam nyo, ang aking palabok ay hindi isang plate. Isa't kalahati. Hindi ako mabubusog sa isang kanta. Dapat isa't kalahati yan. At yung pala sila ay Jehovah's Witnesses. Binigyan ako ng kain. Kita nyo, nakaupo lang ako. Mag-asawa bumibili ng palabok. They started to converse. Kami po ay Jehovah's Witnesses. Binigyan ako ng kain. Na nakalagay doon yung Jehovah's Witnesses. Ay sabi ko, alam po nyo, napakaganda ng inyong grupo.
Dahilan sa sabi ko, minsan naghatid ako, mamaya natanda mo, naghatid ako ng mga Jehovah's Witnesses doon sa Antipolo. Meron silang ano doon parang building, parang conference hall sila doon Nung dumating ako doon, nung maihatid ko itong mga Jehovah's Witnesses na ito, umuulan talaga. Alam nyo ba, ni walang tumakbo, ni walang nagkalat-kalat, pumila sila talaga ng maayos ng pila. At nung hapon, wala kayong makita ni kahit na isang patak ng basura, ng dumi. Ganon sila kadisiplina. Bakit? Sila ay nag-aakong Kristiyano at sila ay practicing Christian even though their doctrines are not like us. Ano? Pero, ang sabi ko sa kanila, alam niyo, hindi naman problema. Do alam natin na kakaiba. Pero ang importante doon, whether you are, sabi ko nga, ang Seventh-day Adventist, practicing Christian yan. Pero ang Seventh-day Adventist, ang pinapaniwalaan niya yung 10 puntos Di ba? Ang mga yan ay naniniwala na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa at pananampalataya. Itong Jehovah's Witnesses, yan ay walang impyerno. Walang impyerno yung mga yan. Kasi si Russell, yung leader nila, nung bata takot. Hindi ko matanda po si Russell talaga. I think kasi pinuno nila, takot sa impyerno ng bata. Kaya nung gumawa ng doktrina, walang impyerno. wala silang impyerno. So maraming weirdo doon. Kumpara sa atin, maraming weirdo sila. Pero, even though sa tingin natin ang kanilang doktrina ay hindi kapareho ng ating doktrina, pero sila ay nagsasabing sila ay Kristiyano, ang isang napakaganda dito, practicing Christian sila. May nakita na ba kayong mga sabadista na nasangkot sa mga malalaking kaso? Wala. Pag pumunta ka sa bilangguan, may makita ka bang mga Jehovah's Witnesses dyan at saka mga Seventh-day Adventists? Kung meron man, baka pa isa-isa, dalawa, Kali mo, napagbintangan. Wala kayong makita. Mormon, may nakita na ba kayong Mormon sa bilangguan? Wala, Kasi even though mga weirdo sa tingin natin yung mga paniniwala nila, but they claim to be Christian and practicing. Di ba? So, ito yung kagandahan na sinasabi ko na kahit Jehovah's Witnesses, sabi ko, ako naman po ay meron din akong paniniwala ng akin, pero ang sabi ko sa kanya, bagamat hindi tayo nagkakapareho, isa lang po ang maganda. Kasi kayo ay nag-aakong Kristiyano at isinasabuhay ninyo yung inyong paniniwala. And you do practice what you teach. Yun ang maganda Di ba? Sabihin na nating mali. Lahat naman, karamihan naman talaga mali. Pero ang kagandahan, they do practice what they teach and what they believe in. Tayo, bilang mga apostolic Christianity o apostolic Christian, mamaya di-discuss ko yan sa message. Ako magme-message. Huwag kayong uuwi sabihin nyo, nananawa na kayo sa mukha ko. Kagandahan doon ay yung talagang napaka-importante yung pag-practice ng iyong paniniwala. And like what I'm saying na kung ang mga Roman Catholic lang, which is dominantly, sila yung dominant sa Pilipinas na nag-aakong Kristiyano, kung sila lang ay katulad ng Seventh-day Adventist, katulad ng Jehovah's Witnesses, katulad ng Mormon, katulad ng mga pananampalataya na pinapracticing itong 86 million na ito, anong tingin nyo sa Pilipinas? Ano mangyari sa Pilipinas? Kung practicing lahat ang tao sa Pilipinas, yung 86 million na Catholic, naging practicing hindi nominal Christians, ano mangyari sa Pilipinas? Walang corruption. Bakit? Walang practicing Christian na nagkukurap. Practicing They follow the teachings of Jesus Christ. Unfortunately, this country pretend to be Christians but not following the teachings of Christ. Di ba? Totoo naman Magalit na kayo, magalit sa akin totoo naman. Anyway, so, kung ako ang tatanungin, this is a very good proposition na mag-umpisa yung mga apostolic Christianity na pagdating at age ng bata na magkaroon ng starting to recognize their adulthood at pagbasahin ng Biblia. Because ito naman ang buhay natin, di ba? Salita ng Diyos. Na ang isang mananampalataya kailanman ay hindi po pwedeng mabuhay sa pamamagitan ng tinapay lamang o pagkain o kanin at ulam lamang, kundi ang isang tunay na mananampalataya ay dapat mabuhay sa
salita ng Panginoon. So, it is a very good proposal to have or sabihin natin na incorporate sa simbahan na kapag ang bata ay dumating sa edad na ito, he start to read the scriptures sa audience kasi ganun sa kanila, si Barbara. Nandun yun, madaming mga tao dyan, so nagbaba siya doon. Naka-busy siya ng pagbasa ng pagbasa noong scriptures. At nakita natin dito, the very reason why Jesus Christ came up at nagpaiwan doon sa kanyang magulang, because siya ay 12 taong gulang. At siguro hindi rin namalayan ng magulang nito na ito ay panahon ng kanyang pagtuturo, di ba? So, what he did was to, sabihin natin he was left behind and they found out that Jesus Christ was in the temple. And in the temple, Jesus Christ was, let's say, hindi naman preaching. Kasi because you cannot preach with the adult people. So, Jesus Christ was there probably, he was sharing spiritual knowledge about the Old Testament. Kasi yun naman ang kanilang pinagbabasihan. And sabi ito, there was an amazement. Nagulat silang lahat sa kahusayan ng batang ito sa pagtuturo. And he came to an age of adulthood at 12. Okay. Ano pa? Ang sabi dito ay ito yung kanyang pagpapakilala ng kanyang misyon. He was at the very early stage, ipinakita niya na siya ay merong tungkulin, meron siyang gawain at ito ay ang pagbabahagi ng kaharian ng Diyos. Hindi lang salita ng Diyos, kundi yung, mamaya, discussit ko yung kaharian ng Diyos sa lupa. Alam niyo ba na merong kaharian ng Diyos sa lupa? Dalawa kasi yan, dalawang kaharian yan. Kaharian sa lupa ng Diyos at saka kaharian ng Diyos sa langit. O yan, mamaya, di-discuss natin yan. Bakit? Okay, ano pa? So, yun ang importante doon. Now, between the age of 12 hanggang kailan siya lumabas ulit? Kailan siya lumabas? Pakibasa doon sa Matthew 3:13 to 17. Pakibasa yun. So, tapos na tayo the age of 12, ha? Okay ba? Nagkaintindihan tayo na ang age of 12 is the age of adulthood sa mga Jewish people at that will be the time na sabi nga hanggang ngayon, ito yung araw ng ito yung bar mitzvah or bat mitzvah sa babae. Okay, pakibasa yung ano ba sabi ko? Matthew 3. Sige, pakibasa yun. Matthew 3:13 to 17. Isa, pakitayo. Verse 13, dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. Ngunit tinangka ni Juan na pigilan siya at sinabi, "Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?" 15, subalit sumagot si Jesus, "Hayaan mong ito ang mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." Kaya pumayag din si Juan. Nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig. Nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumako sa kanya. 17, at isang tinig mula sa langit ang nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan." Okay. Luke, kasama ba yung 3:23? Pakibasa yung 3:23. Lucas 3:23 naman. Lucas 3:23. Oh, yung mga nasa taas diyan, wala kayong Biblia. Makibasa. Magtatatlong taon na si Jesus nang siya ay magsimulang mangaral. Ipinapalagay ng mga tao na siya ay anak ni Jose. Si Jose naman ay anak ni Eva. Magtatatlong. Ilang taon? 13. 30. So, between 12, yun yung kapanahunan ng coming of age of adulthood sa Jewish. And then, Jesus Christ came up again at the age of 30. So, merong age gap. May pag-itan, ano? Ngayon, maraming speculation. Maraming speculation dito. Ang sabi, si Jesus Christ daw ay pumunta sa India, nag-aral ng siguro ng yoga at nagturo si Jesus Christ ng maraming myth kasi merong age gap. Okay? So, bakit age of 30?
Bakit 30? Kanina 12 eh. Ngayon 30. Bakit? Bakit 30 years old? Guess. Guess, ano ba yung kalaban ng guess? Crocodile o yung croc? Di ba? Guess. Tapos, ano yung kalaban ng guess? Palibasa, wala akong alam doon sa mga branded. Guess, guess. Ha? Lacoste. Oo. Ayaw nyo ng guess, mag-Lacoste tayo. Sige, Lacoste tayo. Ano yung Lacoste nyo? Guess. Anong hula nyo? Bakit 30 years old? Tingnan ninyo, taga-taga nyo na nagsisimba hanggang ngayon, hindi kayo nagpapasya ng bibi. Ayaw! Kasi ito yung kapanahunan na kung saan ay nire-recognize ang pagtutubo. Ito yung time na kung saan age na ito, ang isang tao ay pwedeng mag-exercise sa kanila ng teachings. So at the age of 30, Jesus Christ was, anong unang ginawa sa kanya? Binautismuhan muna siya. Bakit? Pakibasa kayong bautismo ulit kasi tingnan natin kung anong essential doon. Sino yung nagbasa ng kanina tungkol sa bautismo? Why is it essential for Jesus Christ to be baptized? And everyone who would like to go through the teachings of the Word of God must be baptized first. Ano sabi niya? Bakit? Sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ng kalooban ng Diyos. Sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Ano ba ang bautismo? At the first place. Sabihin nyo nga sa akin ko, sino na nabautismuhan dito? Magkakabistuhan tayo dito. Taas ang kamay ng nabautismuhan. Bakit kayo binautismuhan? Come on. Declaration ng? Pagsunod. Ano pa? Ano ang bautismo? It is an outward manifestations of your commitment and love for Jesus Christ. Why? When you say, I am a born again, ito ating to, yung tamang born again. When you say that you are a real follower of Jesus Christ, how do I know? Bakit? Kita ko ba yung puso niyo? Kita ko ba yung puso niyo? Nagsabi kayo na ako ay mananampalataya ng Panginoon. Balik ko. Di ba? Bakit? Alam ko ba yung puso mo? How could you convince me and what is your proof that you are a real follower of Jesus Christ? Bautismo. Why? Because this is an outward manifestation. Ito yung nasa loob, ito yung panglabas na pagpapahayag kung ano yung nasa loob mo. At ano yung nasa loob mo? Si Jesus Christ, hindi ba? And how would I know that Jesus Christ is really inside your heart? You manifest it by outwardly. That's why ang sabi dito ni Juan, ito ay nararapat sapagkat ito ay ang kalooban ng Diyos. So necessity ba ang baptism sa isang tao na nananampalataya sa Panginoon? Ilang taon siya bago bautisman? Ilan? 30 years old. The moment that you can express it outwardly. So, hindi binabatay dito. But definitely, ang sanggol ay hindi po pwedeng mag-manifest outwardly of belief. Bakit? Bakit? Bakit hindi pwedeng mag-manifest outwardly ang bata? Come on! Bakit? Hindi pa po niya kayang maintindihan. Sanggol nga eh. Di ba? Binibinyagan na, binabautismuhan na. Ibig sabihin, yung sistema ng pagbibinyag ng bata na ang ninong ay 27, 30, tapos yung panlambinyag ay mali, kaya bininyagan uli kung mahuli ng mga ninong ng 27, 30, ang laki ng tubo. Kumita pa. Di ba? Normally sa pakingkim. Pero,
you will not find in the scriptures that a child had been baptized. Meron. Pero ito ay at the age of 8 days. And that is circumcision among the Jewish people. Pero hindi naman tayo Jewish kasi tayo ay Gentiles. So, nowhere in the scriptures you will find that a baby ay binautismuhan because the real meaning of baptism is an outward manifestations of your belief in Jesus Christ. Sabi nga, hindi ko po pwedeng malaman kung totoo ang sinasabi mo na ikaw ay mananampalataya o hindi dahil hindi ko nakikita ang puso mo, and to prove yourself to the community that you are a real follower of Jesus Christ, you manifest it through baptism. And sabi ng Panginoon dito, o sabi ni Juan Bautista, ito ay, ano? Bukod pa doon, ito ay, may term na ginamit. Ito ay nararapat sapagkat ito ay ang kaloob ng Panginoon. Now, Jesus Christ was baptized before the age of 30 by John the Baptist. At yun nga ang dahilan kung bakit si Juan Bautista ay ipinanganak, sapagkat si Juan Bautista ang sasabihin natin, magmi-minister ng starting of the ministry of Lord Jesus Christ. Kasi binautismuhan siya, tapos ay nagsimula na siyang mangaral. So, why 30 years old? 30 years old is the acceptable age among them, do sa kultura nila, upang ikaw ay makapagturo. Now, between the age of 12 and age of 30, anong nangyari? Anong nangyari? Anong binasa mo kanina? At yung huli-huli? At siya ay, may sabi doon, at siya ay, doon sa 3, yung kanina, yung una-una mong binasa. Sige. Dumating si Jesus. Hindi, yan yung una, yung Matthew ba yun? Doon. At siya ay lumaki, yung dulong-dulo, yung natagpuan siya sa templo. Pagkatapos siya makita ng magulang, anong sinabi ng Biblia sa kanya? Lumaki sa pangangatawan, hindi siya pumunta ng India. Ang sabi dito, lumaki sa pangangatawan. Ano pa? Lumawak ang kanyang karunungan. Lumawak ang kanyang karunungan. At lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. At naging lalong, ang sabi dito, at lalong, ibig sabihin, previously, nalulugod na kasi nasa templo. At ang sabi dito, at lalong nalugod ang mga tao sa kanya, pati ang Diyos. So, ibig sabihin, at the age of 12 hanggang age of 30, siya ay lumaki, at hindi sinabing umalis, lumaki na merong kaalaman, kinaluguran, at sabi, lumaki rin ang pangangatawan. Now, paano lumaki yung kanyang pangangatawan? Ang tatay niya ay karpintero, and he worked with his father, bagamat hindi sinasabi, but of course, even tradition-wise, ang anak ay laging kasama ng ama at ito'y katulong sa gawain. So, in essence, we could say that Jesus Christ from the age of 12 until the age of 30, Jesus Christ was his father, and they are living in their own community, and Jesus Christ practiced the trade craft of his father, being a good carpenter. Alam mo, yung karpintero kasi nung araw, hindi katulad ng karpintero ngayon. Kasi kung karpintero ka ng noong araw, ikaw kukuha ng kahoy, ikaw maglalagari. Di ba? So, sino nakaranas na dito ng maglagari ng kahoy? Ako ay anak na magtotroso. Ang kinabuhay ng tatay ko ay sawmill. Kaya kami yung nanira ng kahoy. Maraming kahoy na sinira. Anyway, nung naalala ko, yung simbahan sa Makulapnet, nung nagtayo kami ng simbahan, nag-pioneer ako ng isang simbahan doon sa bundok. Ang kahoy, humingi naman kami ng permiso sa barangay chairman, na kami ay gagawa ng kapilya. Alam niyo ba kung anong pinag-umpisahan ng aming kapilya doon sa bundok? Ngayon, very, very prosperous na yung simbahan na yung makita niyo ngayon. Lalo na ang dami ng produce ng mga professionals.
Pero nung umpisahan namin yung simbahan, may nag-donate sa akin ng 50 pesos. Si Tito, maganda na, si Tito yung Igor yun, nagbigay pa ko, sabi niya 50 pesos. Sabi ko, papagawa natin ng simbahan, yung 50 pesos. Binili ko ng pako, yung 50 pesos. May pako na kami. Kunti na lang ang kulang namin sa simbahan, meron na kami pako May 50 pesos na pako. Ngayon, nagsabi kami, kasi yung maraming kahoy doon, so nagputol kami ng kahoy. Kaya kami, ang patron namin si Isidro Labrador. Kaya yun ang patron namin doon, si Isidro Labrador, kasi wala kami ginawa, kundi maglabrador. Maglabrador ng kahoy. O yun yung patron natin, si Isidro Labrador. Kaya putol kami ng kahoy. From the mountain, binababa namin yung kahoy, hila ng kalabaw. Tinatawid pa namin ng lake yun, meron doon malimig na lake. Tapos, pagdating doon, sila, di naglalagari, mano-mano. Naglalagari sila. Ngayon, paggipit, yung paggipit na yung lagari, hindi na sila makalagari kasi naggipit na. Ako nagturo sa kanila kung paano maglagari ng kabig. Natuto sila sa akin kung paano maglagari ng kabig ng kahoy. So, naitayo namin ng simbahan. Natayo namin ng simbahan, ang aming bubong ay yari sa kawayan. Bubong, yari sa kawayan. Yung kawayan, buo yun, bilog, hinati sa gitna, sa uban, taob na gano'n. Kasi wala kang mamiligero So kawayan ang ginamit namin, and that church survived for a long, long time. At nag-produce ng 7 pastor. 7 pastor ang produce ng simbahan ngayon. Naalala ko, dito kung ako lang dito, kayong mga lalaki kayo, hindi kayo mag-aari na hindi kayo tatayo ng pulpito. Dahil pag ako nagturo, lahat ng lalaki, mag-aaral at mag-aaral kayo, mag-aaral ng salita ng Diyos. And that church to produce 7, hindi lang 7 kasi ngayon si Washington, siya ngayon yung pastor doon. Si Washington was just a little boy. Tawag ko Washington kasi taga-labas siya Washington. So si Ernie, siya ngayon ang pastor doon. Siya ngayon ang pastor ng simbahan. And the church was, wala na yung sa taas. Ewan ko anong ginawa nila. Nagpatayo na sila ng 2 simbahan na napakaganda. And kumpleto ng mga instrumento. And they started with the 50 pesos. At ngayon, some of them are medyo mayayaman na. Mayayaman para sa amin yung ito. They produce really very well. Talagang nag-produce sila na napakahusay na mga manggagawa. Kasi nung umalis ako doon, ang pumalit naman yung kapatid kong babae. Yung kapatid kong babae, sinundan ko, naging mangangaral din yun. Inadala ko sa Panginoon. And nag-aral siya sa New Tribes Mission, yung kapatid kong babae. At ang first na trabaho niya sa Mission Tribe, sa mga Aytayata o sa Coron, doon siya nagturo. And now, nang umalis ako siyang pumalit, ngayon, talagang very progressive na yung simbahan. Very, very progressive na. Nakakatuwa. Madami ng produce ng mga pastor. Nakikita ko yung iba pa, may mga bata pa na produce. Yung galing magdrama, Ano gawin? Basically, doon din galing. Bata, very bright. Talagang sabihin natin sa 1. And nag-produce lang yun. Galing lamang doon sa 50 pesos na ginawa namin ng simbahan. Anyway, back sa kwentuhan natin. May question ba kayo doon sa age ng 30? Yun yung simula ng pangangaral. Later on, di-discuss natin kasi at the age of, pagdating niya sa bautismo, nung mabautismuhan, ang Panginoon naman ay pumunta sa ilang. Dinala siya ng demonyo sa ilang. Ilang years? Ilang days? 40. Magic door number na naman yan. 40 days, ilang taon yung ilang buwan yung ilang araw yung baha. Ni Noe. 40 rin. Okay. So, ito yung i-discuss natin sa susunod na linggo. May natututuhan ba kayo? Meron? Sigurado kayo Ngayon, lastly, isabihin ko lang sa inyo bakit 12 years old na nung dumating si Jesus Christ. Yung previous line, samahan ko na, bakit bata? Hindi 12 Bakit bata na? Pinapapatay ni Herodes, 2 years old pa, baba. Tandaan niyo yan? Kasi tinanong ni Herodes, kailan nyo nakita yung tala? Kailan nyo nakita yung bituin? So, it took them from east going to Bethlehem ng mahabang panahon. It took them almost 2 years. Kaya nang dumating sila, kasi nung makita yung tala, that was the time na pinanganak Di ba? So, naglakbay pa sila. So, matagal. That's why nung dumating sila, 2 taon na pababa pinapatay ni Herodes. Okay, so nakita nyo yung reason na nang dumating yung 3 mago, yung 3 Magi, hindi na bata kasi it took them long time
bago makarating, that is why Herodes was asking to kill yung bata na 2 years old naman. Naintindihan nyo? Kaya huwag kayong maniwala na yung nakaluhod yung mga 3 Magi sa batang nakalagay sa sabsaban. It's wrong. Naintindihan nyo? Alisin nyo sa isip ninyo yung itinuro ng kulturang Romano-Katoliko na ang dinatnan ng Magi ay sanggol. No. Because nakita nung Magi yung kapanganakan through the coming of the star, sinundan lang, and it took them many days. Question, bago tayo magsakay. Sigurado kayo, may natutuwa kayo. Kakatuwa, no? Sa Sunday school. Sabi nga ng iba, namimiss na namin yung ano. Okay, kung wala naman, let's close in prayer. Isa sa inyo, mag-close in prayer.